ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The trust is no longer there. Ngayong gabi sa Giorno, Wala akong hinihan pera, wala akong extortion case. NBI Director General magtanggol Gapdula re-rest back matapos si Bakin. Anong alas ang sinasabing hawak ng dating hepe ng NBI? Bukod sa mga sexually transmitted diseases, maaari rin daw magka-cancer dahil sa pakikipagtalik. Paanong nagiging sanhi ng cancer ang oral sex? Sakay na sa kindergarten on wheels. Pasado ba o bagsak ang nakikitang solusyon sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa? Magandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez at inyong pinapanood ang Giorno. Cave in here in the wall installed. We have all these stories, no self-reclining chairs. Sinibak ni Pangulong Aquino matapos masangkot sa kidnapping at extortion, nangako si dating NBI Chief magtanggol Gapdula na ipagtatanggol at lilinisin ang kanyang nabahirang pangalan. Saan makararating ang buwelta ni Gapdula? Royce Nagit Sibal, ikwento mo. Mismo si Pangulong Aquino na ang nagsabi wala ng dahilan para manatiling hepe ng NBI si magtanggol Gapdula. The head of the principal agencies will be a person who has our trust and confidence. The trust is no longer there. I will fight back to clear my name. Napaiyak si NBI Director. Mismong si Pangulong Aquino na daw kasi ang Napagsiba kay NBI Director. Inumpisahan na ni dating National Bureau of Investigation Chief magtanggol Gapdula ang paglilinis ng kanyang nabahirang pangalan. Sa isang petisyon, hiniling ng dating NBI Chief sa Manila Regional Trial Court na ipawalang bisa ang resulta ng pag-aaral at mga order ng fact-finding panel ng Department of Justice na nagdawit sa kanya sa kaso ng kidnapping at extortion. Ito po ay inconstitutional at labag po sa batas. Ayon kay Attorney Nancy Ocampo, abogado ng dating NBI Chief, isang fishing expedition ang ginawa ng DOJ panel. In the guise of administrative inquiry, ang nangyari po ay criminal investigation. Nilinaw ni Ocampo na tanggap at hindi kinukwestiyon ni Gapdula ang desisyon ng Pangulo na siya ay palitan. Ang nais daw ng kanyang kliyente ay isang patas na preliminary investigation. Ang gusto po namin, maging inadmissible po ang lahat po ng testimonya, ebidensyang nakalap ng fact-finding body para sa investigasyon at sa patuloy na investigasyon po kay former Director Gapdula. Binuo ni Justice Secretary Laila De Lima ang fact-finding panel para alamin kung ano ang tunay na nangyari sa umano'y kidnap for ransom ng mga ahente ng NBI sa isang Norio O'Hara. Si O'Hara ay erederang higit 2 taon nang nagtatago sa Pilipinas. Kinuha siya di umano ng mga ahente ng NBI sa pamilyang kanyang tinutuluyan sa Pangasinan at kinikikilan umano ng ahensya ng 15 milyong piso. Nakapagbigay na umano ng 6 na milyong piso ang Haponesa. Isang ahente ng NBI na kasama sa raid sa Pangasinan ang nagsabing kasama sa plano at partihan ng pera si Gapdula. Ang nakagugulat na revelasyon, lingid ito sa kaalaman ng NBI Chief. Inimbitahan po si Director bilang in his capacity as Director, di umano para daw mag-shed light o tungkol sa i-introduce na reform sa NBI. So ito pong si Director Gapdula has been deprived of reasonable means to defend himself. He was clueless in the matter. Pwede naman po sabihin sa kanya bakit po hindi yun ang sinabi sa kanya. Sa inihaing petisyon, nagpakawala ang kampo ng dating NBI Chief ng isa pang motibo sa pagkakasibak sa kanya. Why would somebody penalize another based on rumors? To advance one premise, it might just be that the Secretary of Justice wants to ensure her foothold in the Bids and Awards Committee of the NBI.
si Gatdula sa komite noong pinag-uusapan ng milyon-milyong kontrata ng Mega Data Corp. Ang Mega Data ang may hawak ng computer services ng NBI ng mahigit 3 dekada. The Secretary of Justice had a burning desire to axe Director Gatdula from the NBI. Her lust to control the NBI procurement process motivated her to get rid of petitioner. Tikom ang bibig ni Ocampo sa kanilang mga paratang kay Secretary De Lima. Might reveal our records. Sinubukan naming hingi ng panig ng DOJ ngunit naglabas ang Manila RTC ng isang temporary restraining order kaugnay ng petisyon ng kampo ni Gatdula. Kasi ang presidente always tama, hindi naman kung ganun Sinibak agad ni Pangulong Aquino si Gatdula pagkatapos matanggap ang report ng fact-finding panel. May orders to transfer the person to the Bureau of Immigration. That was not carried out. That to be insubordination. Matinding pagkabigla at malaking panghihinayang ang naramdaman ni Ramon Tulfo nang mabalitaan niya ang nangyari kay Gatdula. Hindi ko maintindihan kasi nung sa PNP yan na walang spotless yung record niya. Ang veteranong Giorno ang naglantad sa kidnapping at extortion na ginawa ng NBI kay O'Hara. Rekomendasyon na kasuhan si Gatdula. Matagal na raw kilala ni Tulfo si Gatdula, kaya't bago lumapit sa DOJ, tinawagan niya muna ito nang malaman ang istorya ng Haponesa. Sabi ko niloloko ang mga tauhan mo. Siguro, itong si Gatdula, mas naniwala doon sa mga tauhan niya kaysa sa akin. Ang ginawa ko, sabi ko, parang kidnapping for ransom ito. Parang kay NBI Security Division. Di man makapaniwala na sangkot ang NBI chief, sang-ayon si Tulfo sa desisyon ni Pangulong Aquino na tanggalin sa pwesto si Gatdula. Tama yung ginawa ni Pangulong Noy na tanggalin siya sa tungkulin on the principle of command responsibility. Katulad ni Tulfo, matindi ang panghihinayang ni Tessie Angsi sa nangyari kay Gatdula. Pero may kahalong pagkadismaya ang nararamdaman ng kilalang Chinoy crime fighter. Yung Pangulo, he should not be the ones making such announcements. What if it's wrong? They should protect the president. They gave him wrong information. Sa kanyang pagtulong sa kampanya laban sa krimen, lalo na sa mga kaso ng kidnap for ransom, nakilala raw niya si Gatdula na isang malinis at maprinsipyong opisyal. So I've known him always like that. Sa NBI lang yung mga drug laboratories na nahuhuli dyan, hundreds of millions ang ino-offer Kahit minsan hindi siya na-tempted, tapos yan pa, ipag-extortan niya, 6 million, magkano share niya? Kahit nasabihin na sa kanya lahat. Sa pagtatanong sa kanya mga kontak sa NBI, lumalabas na niyari si Gatdula na mga taong nasa sagasaan umano na mga pagbabagong ipinatutupad niya sa ahensya. Bottom line dyan, yung gustong maglinis at magwalis sa NBI, tinrabaho talaga ng NBI mismo. Or those people who really do not like him to institute the reforms. Kaya masakit marinig si Secretary Valte na magsalita na wala kasi kaming sinasantol. This is a good example ng matuwid na daan. Paano good example ng matuwid na daan? Ang pinarusahan mo yung matuwid, yung gumagawa ng tama. Suspecha ni Angsi, napapaikutan ng Pangulo pati na si Justice Secretary De Lima ng kanilang mga tauhan. Secretary De Lima, I know her also to be a person of integrity. I think she and Pino and the President are being fed false information by people who wants the NBI to go on business as usual. I don't think the NBI deserves him. Never mind the dismissal, but clean his name. Clear his name. He had to work hard for that name. Ang nangyari na witch hunting na yun Tila isang bangungot ang hinaharap ngayon ni Gatdula. Masalimuot ang kwento ng kanyang pagkakatanggal. Sa kasong ito, isang bagay lang ang lumulutang. Ano man ang ating gawin at pasukin, sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay isang malinis na pangalan. Pagdating sa hotel
talaga ako, hindi ako, ano lang, hubarin mo lang yan sa baba. Gusto talaga ng mga lalaki yun, bago ipasok. Mas matagal, ibabab ko yung customer. Don't go away, magbabalik ang Journo dito sa TV5.